Magandang umaga po sa ating lahat at masaya ako na makasama kayo ngayong araw sa ating pong pananambahan sa kabila ng panibagong banta na naman ng pandemic. Ay papasalamat ako sa Diyos kasi hindi natin na ipagpaliban ang ating pong worship service, ang ating araw ng pananambahan. And I hope na handa na po tayong lahat sa spirito, sa puso natin, sa pag-aaral at pakikinig ng ating pong mensahe sa araw na ito. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at kung hawak niyo ang mga Biblia ninyo, makitungo po kayo sa akin sa Book of Malakay. Ating pag-aaral ngayon ay matatagpuan sa Book of Malakay. Nasa huling bahagi o pinakadulong bahagi ng Old Testament. At nasa chapter 3, verse 16 po ang ating pong teksto. At ganito ang pagkakasabi po sa Malakay 3:16. Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, and a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed His name. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay makakaupo na. Again, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kasama natin nakatutok po sa online broadcast ng ating pong Sunday worship service. Good morning and welcome po sa ating pong pananambahan. Para sa buwan ng January o Enero ng 2022, naganda po ako ng isang maiksing serye ng mensahe o pag-aaral mula sa Book of Malakay. Kaya for the next 2 Sundays, if the Lord will allow us, ay sa Malakay pa rin po tayo focus. Nais ko lang malaman, sino sa atin dito napag-aralan na o nabasa na o nadaanan na ang Book of Malakay. Meron ba dito na nakabasa na napag-aralan na, nakapag-devotion na sa Book of Malakay? Si Ate Rian lang. Salamat, Ate Rian. Actually, the Book of Malakay ay 4 lamang pong chapters. At ang kabuuan po ng verses nito ay 55 lang. All in all, 55 verses lang ang Book of Malakay. So napaka-iksi lang. Hindi ka gugugol siguro ng kalahating oras at tapos mo na ito. At kung gusto mo pong balikan at ikaw ay nasasabi o nag-enjoy kasi pagbabasa ay pwede mo uling balikan pa. At mababasa mo yung buong libro ng Malakay. Ngayon ang tanong siguro, bakit Malakay? Bakit sa Malakayas? Hindi ko ba naisip yun? Bakit Malakay? Well, siguro hindi na ako magtataka kasi hindi ko pa nabasa. So, ang Book of Malakay po, kaunting background lang, ay hindi lamang ito tungkol sa prophecy. Yung prophecy ng pagliligtas ng anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ sa kanyang bayan. Ang maganda po sa Book of Malakay, bukod sa prophecy na mababasa natin, ito po ay itinuturo rin ng libro na ito sa mga mambabasa at mag-aaral ng salita ng Diyos ang tama, wasto at kalugod-lugod na paraan ng pagsamba sa Diyos. So if we want to truly worship the Lord, if we want to revere Him, mababasa po natin dyan sa Book of Malakay yung tama, wasto at kalugod-lugod katanggap-tanggap na pagsamba sa Diyos. Ngunit, higit sa lahat, ang maganda po sa Book of Malakay, ito ay nasulat o ito ay natala upang ang mga tapat o faithful believers ng panahon na iyon ay i-encourage yung mga tapat na nananatili at hindi natitinag ang kanilang pananampalataya sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Ito po ay, kagandahan nito ay nagtuturo ito ng kung paano i-encourage itong mga faithful believers. So, ang Book of Malakay is a good book
to encourage believers to remain in the faith and to remain faithful. The book of Malachi is a book of encouragement. Kaya nga po itong series natin sa Malachi ay patungkol po sa encouragement. At sino ini-encourage dito? Yung mga faithful believers. Yan po ang tema ng ating pong magiging pag-aaral sa araw na ito at sa mga susunod pa ng mga Sundays lululoobin ng Panginoon. So bago yan, tayo muna yung manalangin. Let us pray. Father, we thank you sa araw na ito. Alam namin, Panginoon, na hindi kayo magpapabaya. You are always faithful, Lord. Ano man ang nangyayari sa aming paligid. Lord, we ask your Holy Spirit, Lord, to strengthen our hearts, to encourage each and everyone, Lord. Lagyan niyo po, Panginoon, ng mas marami ng pag-ibig ang aming mga puso. Patuloy kami na magkaroon ng takot sa inyo, Panginoon. Upang sa ganun ay ang anumang mga pinagdaraan namin sa mga panahon na yun ay aming mapagtagumpayan at malagpasan po. Nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa inyong pong salita na siyang totoo at maaasahan, na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan at ng pag-asa. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pagpalain niyo ang inyong salita, pagpalain niyo ang bawat isa na makakarinig ng inyong salita, Panginoon. Patuloy na mabuhay ang pag-asa ng sino man, Panginoon, na nakakarinig o makakarinig ng inyong pong mensahe. Sa ngalan na aming Panginoon Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Una po sa lahat, bago tayo tumako sa pagtuturo at sa mensahe, nais ko pong makita natin kung paano ba nagkakaroon ng kaugnayan, ng relasyon o koneksyon yung Book of Malachi, yung nangyari noon, panahon nila Prophet Malachi, sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Ano ba yung nagiging koneksyon nila? At bagamat 2,000, mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, ang mga kaganapan noon ay walang halos pinagkaiba. Ang mga nangyayari noon ay nakahawig din sa nangyayari sa panahon natin ngayon. 430 years ago, bago po ang unang pagdating ng Panginoong Jesus, 430 years before Christ was born, or before the first coming of the Lord, ang bago natupad po yung hula ng pagdating ng tagapagligtas, si Propeta Malakias o Malachi ay isinundo ng Diyos upang bigyan ng babala o ng warning ang mga Hudyo o yung mga bayan ng Israel. At the same time ay upang i-encourage yung mga tapat na mga mananampalataya ng mga panahon na yun. At sabi ng kanyang bili ng Panginoon kay Propeta Malachi ay sabihin sa mga Israelita, sa mga Hudyo, na sila ay magbalik loob sa Diyos. At kung sila ay magbabalik loob sa Diyos, sila ay kanilang pagkakalain. Subalit kung mananatiling matigas sa kanilang ulo at magpapatuloy sila sa kanilang kasalanan, ang katapat po nito ay sila ay susumpain ng Diyos. Kaya po, halos lahat ng mga Diyos kasi ng mga panahon na yun ay guilty po sa pagsuway, sa pagkalimot sa Diyos. Ngayon pa man, meron din naman iilan na masasabing na natiling tapat at umaasa sa Diyos at sa kanyang salita. Kahit pa paano po, no? Kahit sabihin pa na yung mga panahon na yun, that was the dark moments sa panahon ng Israel. Somehow, mayroon pa rin natitira, naiiwan ng mga tapat o faithful believers na sumusunod at hinahangad
na ang Diyos ay maparangalan at mabigyan ng kaluwalhatian. At ito pong sinasabi na mga faithful believers na ito, sila yung minority. At alam po natin na kapag ang isang samahan o isang bayan o isang grupo, kapag minority o kapag majority doon ay nagkakaisa sila sa kanilang ginagawang kasalanan, yung minority, alam niyo po yung damdamin nila, alam niyo kung ano yung pakiramdam nila. Sila ay nalulumo, sila ay nabibigatan, kaya kailangan nila ng encouragement, kailangan nila ng moral support, kailangan nila ng assurance. Noong panahon po ni Malakay, itong mga faithful believers, naharap po sila sa maraming pagsubok. Maraming pagsubok at kabigatan ang nasa kanilang harapan araw-araw. Ano-ano yung mga problema na kinaharap nila? Unang-una po dun sa kanilang mga leaders. Itong mga pare o yung mga priest na tumatayo yung leaders ng bawat lugar nila. Ito yung mga dapat na modelo, dapat na maging mabuting halimbawa. Sila yung mga tagagabay, sila yung mga tagapayo pagdating sa kanilang pananampalataya o spiritual na pangailangan. Sila po, ito yung mismo unang-unang lumalabas na sa Diyos. Kung iisipin nyo, itong mga tinitingala nila, inilagay doon para mangalaga, para manguna, sila po yung unang pioneer. Sila yung unang nagbibigay ng kabigatan at problema doon sa mga faithful believers. Nawala po yung kaayusan, nawala yung kabanalan ng pagtitipon sa templo dahil sa masasamang mga priest noon. At alam niyo po, pag ganyan na nangyayari, yung disappointments po, tumataas, lumalaki, lumalawak. At yung mga tao na nadi-disappoint sila, hindi po yung kapwa nila na katulad nila na parehong ginagawa, kundi yung mga naiiwan na nagpapatuloy sa kabanalan at sa katapatan sa Diyos. Sila yung umapasan ng bigat o burden nitong ginagawa nitong mga nasabing leaders. Ikalawa, yung burden po nila makikita doon sa worship system. Nung panahon ni Malakay, corrupted po ang worship system ng mga Hudyo. Ibig sabihin nun, wala na pong respeto. Wala nang pagre-respeto sa Diyos. At kung mababasa niyo po, makikita niyo doon, itong mga tao dito, naghahandog sila na mga handog na hindi karapat-dapat. Kumbaga, makapaghandog lang sila. Wala na silang pakialam, hindi katulad noon ay pinipili pa nila, kailangan ito, may requirements sila ngayon. Nung panahon po ni Malakay na yun, basta masabi lang naghandog sila, kahit may depekto yan, kahit may problema yan, gagawin nila yun. Basta masabi lang na naghandog sila. Kumbaga po, nagiging tradisyon na lang. Wala na sa puso. Nawawala na yung tunay na essence ng ginagawa nila. At higit sa lahat, binabaliwala na po nila yung obligasyon nila sa Diyos. Isa sa mga naging problema po ng Diyos ng mga panahon na yun, mga faithful believers na, ay yung karamihan, majority ng mga Jews ay kinalimutan na yung kanilang obligasyon na magbigay at ikapulites. Kaya sa Malakay 3:10, sinasabi ng Panginoon ko, subukan mo. Ba, mababasa niyo yan. Yan yung mga problema na makikita ko nung panahon po ni Malakay. Sobrang daming problema. Nandiyan pa yung issue ng divorce.
yung interracial marriage na pinagbabawal ng Diyos, ginagawa nila. At ito po yung masakit sa lahat. Every day, napapansin itong mga faithful believers nito. Lumalaki, lumalago, dumarami. Ang alin po? Ang pagrereklamo ng mga tao sa Diyos. Sa madaling sabi, ang mabigat na kinaharap ng mga faithful believers, lalo-lalo na noon, ay yung tumitinding pagrereklamo na walang basihan nitong mga tao na ito. At kapag ang tao ay nagsimula ng magreklamo, alam niyo po, nagkakaroon na ng nagsisimula na ang panlalamig sa kanila pong puso, panlalamig sa pananampalataya. At yung panlalamig po ng puso nila para sa Diyos ay makikita sa bunga po ng kanilang pamumuhay. Una, yung panlalamig nila, yun yung nagdulot o nagtulak sa kanila upang sila po ay lumayo ang puso sa Diyos. During that time, maraming tao na nung ginagawa na nila yung gusto nila gawin. Malayo na ang puso nila sa Diyos. Wala na silang pag-ibig sa Diyos. Ikalawa, yun nga po, yung kanilang pagsuway sa kautusan tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa pagkakaloob, hindi na nila ginagalang yung bili ng Panginoon, bawal yung interracial marriage, ginagawa nila. Ito pa po yung mabigat na problema ng panahon ni Malakay. Marami po sa kanila hindi na nananalangin. Wala nang kasabikan sa pananalangin. Tumatanggi na sila na magkaloob. At pinakamabigat sa lahat, nagba-backsliding na po sila. Nagsimula na silang mag-backsliding. Bakit? Kasi sinasabi nga nila, worth it pa ba na sila ay magtiis, magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos? Kung titignan po natin mga kapatid, hindi nangyayari ngayon sa panahon natin. Tumataas, dumarami, patuloy ang pagrereklamo, patuloy ang kanilang mga pagmamaktol. Kaya, wala pong pinagkaiba. Patuloy na nanlalamig yung mga churches. Ayaw na nilang makihalubilo, ayaw na nilang sumumba. Nag-iiba na priority nila. Mas inuuna na nila ngayon yung gusto nila. Kaya halos wala pang pinagkaiba. At masasabi ko rin, hindi naman lahat sa churches ay gano'n na ang trend. Mayroon pa rin mga natitira at nag-iiwan na mga faithful believers kagaya ng panahon po ni Malakay. Maraming churches ngayon nag-i-struggle po. At ang dahilan ng pag-i-struggle ng mga churches ay yung panlalamig ng kanila pong pananampalataya, ang panlalamig ng mga miyembro sa Diyos, ang panlalamig nila sa mga gawain ng Panginoon. Mga kapatid, naisip niyo po ba kung ano ang magiging epekto ng panlalamig sa pananampalataya ng isang tao sa kanyang kapwa? Naisip niyo ba na kapag ang isang tao ay nanlalamig, ano ang nangyayari dun sa kanyang kapwa mananampalataya? Dalawang bagay lang yan. Either siya ay manlamig din o siya ay manlamig. Nakakahawa po ang panlalamig. Nadadamay. Mas madali mahatak, maingganyo na manlamig kaysa sa magpatuloy.
Subukan niyo po na sumama doon sa mga nag-backslide, doon sa mga marereklamo, doon sa mga tao na mga kasama sa churches na walang ginawa kundi magreklamo, magmaktol, mamuna. Unti-unti po mapapansin ninyo, kasama ka na. Isa ka na rin sa mga namumuna, isa ka na rin sa mga nagmamaktol, isa ka na rin kalaunan sa nagbabackslide. Nasabi ko po yan kasi by experience. Nasaksihan ko po yan. Nasaksihan namin yan sa mahabang panahon ng paglilingkod namin sa Panginoon. Isa lang ang magreklamo, isa lang ang magmaktol. Pag sinabi niya doon sa kasama niya, at yung isang kasama niya ay may problema rin, lalo at lalo hanggang sa parang pandemic, kakalat at kakalat. Napapaisip po ba kayo sa maaaring mangyari? Imagine kung paano ang mga faithful believers noon ay, imagine po ninyo kung paano nila hinaharap noon yung problema na ito araw-araw. Ano kaya yung kanilang pinapanalangin? Ano kaya yung kanilang ibinubuhos na damdamin sa Diyos? Ano kaya yung nagiging epekto nito sa isipan, sa damdamin, sa pananampalataya nitong mga faithful believers nito? Kapag araw-araw nakikita mo po yun, namamasin mo yun, naririnig mo yun, nababalitaan mo yung mga ganong pangyayari, ano kaya? Gumagaan kaya yung pakiramdam nila o bumibigat? Normal, ibibigat po ang damdamin nila. Mahirap maging matatag kung nasa gitna tayo ng malaking problema o tukso. At higit sa lahat, kapag iilan lamang ang nagpapatuloy. Subalit ang maganda dito, may nananatiling hindi tumatalikod sa Diyos. Meron pa rin natitirang mga faithful at meron pa rin nananatiling hindi nagpapadaig sa nangyayari sa kanyang paligid. Nananatiling matatag, nananatiling silang tapat. At dahil doon, sabi po doon, kinalulugdan sila ng Diyos. Kung titingnan natin sa ating iglesia, mga kapatid, nadi-discourage ka. Kasi, bakit ganito? Bakit ganyan nangyayari? Nagkaroon lang ng pandemic, damay-damay na. Biglang nagkaroon ng ibang setup. Pero, tingnan po natin mga kapatid. And let's learn from the faithful believers during Malachi's time sa kanilang ginawa po. So, the question for today that we are going to answer is, what do faithful believers do to encourage themselves to be strong in the Lord? Ano yung ginawa nitong mga tapat na mga mananampalataya na ito upang palakasin ang kanilang mga sarili sa Panginoon? Ano ang ginawa nila? Nung panahon na sila ay nasa pinakamababang punto ng kanilang buhay, paano nila pinalakas ang kanilang mga sarili sa Panginoon? Basahin natin muli yung sinasabi sa Malachi 3:16. Sabi doon, "Then those who feared the Lord spoke with one another. The Lord paid attention and heard them, and a book of remembrance was written before Him of those who feared the Lord and esteemed His name." So what faithful believers did then to encourage themselves to be strong in the Lord is by fearing the Lord. Faithful believers encourage themselves by fearing the Lord. Pinalakas nila, in-encourage nila ang kanilang mga sarili ayon kay Malachi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Ang kanilang katatagan at ang lakas na taglay nila ay nagmula sa kanilang pagkakaroon ng takot sa Diyos
at sa kanilang pagkilala sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, the more you know God, the more you fear God. Isang epekto ng pagkakaroon ng takot sa Diyos para sa mga believers ay nababago ang kanyang perspective. Hindi siya naapektuhan, hindi siya madaling sumuko, hindi siya nagrereklamo, hindi siya nagmamaktol sa Diyos. Hindi siya nagdududa sa pangako at salita ng Diyos. Isa sa mga makikita po natin, mga kapatid, na mayroong ganitong attitude ay si Job. During the time na talagang halos pinulbos na siya ng kaaway ng diablo para ibagsak lang siya, para i-discourage lang siya na magpatuloy sa Diyos, ano ang ginawa ni Job? Sabi doon, he feared God. He feared the Lord. Kung titingnan natin, Job has all the reasons to be disappointed. To turn his back sa Diyos. Para hindi magpatuloy. He has all the reasons kung titingnan mo. He has all the reasons to be discouraged. No? Dahil sa mga nangyayari sa buhay niya. But instead of complaining, grumbling, anong sabi doon? Job feared the Lord. The same with the faithful believers during the time of Malachi. Ang unang-una nilang ginawa, they feared the Lord. Yung fear of the Lord, hindi po yan negative. Positibo po yan. Sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero, once you fear the Lord, you love the Lord. Bakit? Kasi ayaw mo, yung fear po na ito, hindi yung fear na sinasabing servial fear, na tinatawag na takot na katulad na mayroon o takot na taglay ng isang bilanggo, isang preso, na kapag siya ay nagkamali ay panurusahan siya ng kanyang superior. Kundi ang tinatawag na fear dito ay yung filial. Isang fear na kung saan ay you honor God, you love God, ayaw mo siyang masaktan, ayaw mo siyang mag-disappoint sa iyo, kaya you fear Him. Hindi ka gagawa ng isang bagay na maaaring magdulot ng kabigatan sa Diyos. And this is what the faithful believers did. They feared the Lord. Hindi sila nakiayo, hindi sila nakisama nun. Tara, sama na tayo kasi total, ano naman eh. Ito na yung trend. Iyan yung trend ngayon. Alis na lang tayo. Ayaw natin makisama sa mga problema na yan. Pero tingnan po ninyo mga faithful believers. Hindi sila napatigating, hindi sila, they were not shaken. Instead, binago nila yung focus nila. Instead na tumingin doon sa mga negative, tumingin sila sa Diyos. Kinultivate nila, pinanyaman nila yung kanilang takot sa Diyos. At dahil doon, nanatili silang tapat sa Diyos. That's how they encourage themselves, by fearing the Lord. Aminin ba natin o hindi, maraming mga nasa churches o kasamahan sa churches nanlamig na, wala nang gana, ayaw na magpatuloy. Iba-iba po ang kanilang mga dahilan, iba-iba ang kanilang sinasabi. Kadalasan, kung sino-sino yung mga sinisisi, maraming pinapansin, maraming bagay na hindi kinatutuwan, maraming mga bagay na pinipintasan. Mas marami po yung nagsasawa kaysa doon sa na-excite. So na ako, paulit-ulit na lang, ganyan na lang yung ating worship, ganyan na lang yung ano. Ganyan na lang yung kinakanta natin, ganyan na lang yung ginagawa. Nasasawa na ako. Hindi ako nag-grow. Yan ang dahilan lagi. Hindi ako nag-grow.
Pero ang totoo po niyan, hindi nila napapansin, hindi talaga sila nag-grow. Kasi wala silang ginawa kundi mag-maktol, wala silang ginawa kundi mamunan. At yan po ay dahil nagsisimula ng lumamig ang kanilang pananampalataya. Nagsisimula ng lumamig ang pag-ibig nila sa Diyos. So how are we going to avoid coldness sa ating pananampalataya? So learn from the faithful believers. Una, they feared the Lord. Nagkaroon sila ng takot sa Diyos. Sa pagkakaroon po ng takot sa Diyos, naiiwasan ang panlalamig at ito po ay naiiwasan at talikuran ng pananampalataya. Kaya ang unang-unang dapat na gawin kung tayo man ay nadi-discourage, kung tayo man ay nadi-disappoint sa mga nakikita natin sa paligid, kung may mga bagay man na napapansin tayo, never complain. Huwag ka muna mag-complain. Unahin mo ang Panginoon. Si Job, ang kanyang pong reaction ng kanyang maranasan po yung mga kabigatan, talagang siya yung pinuntir niya. Sabi po niya, nagulantang siya sa Diyos. Imbis na magalit siya sa Diyos, nagkaroon pa siya ng takot sa Diyos. Sabi nga po doon sa Job 42 verse 6, no? My ears had heard, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Iba po yung naging reaction niya, iba po yung naging tugon niya, yung pag-responde niya sa mga kabiguan, sa mga hindi magagandang bagay yung nangyari sa kanya, sa mga namasdan niya sa paligid. So, para maiwasan natin ang panlalamig, unang-una, we must have fear of the Lord. Palaguin natin, i-improve po natin yung ating fear of the Lord. Second step na ginawa nito mga faithful believers during the time of Malachi to battle or to avoid coldness and disappointments and discouragement. Sabi doon, then those who fear the Lord spoke with one another. Faithful believers encourage themselves by speaking with one another. Sa gitna ng mga lumalala at tumitinding mga reklamo, mga kasalanan, sa tumitinding panlalamig, sa Diyos, itong mga natitira ng mga faithful believers, pinalakas nila ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng pagsasama-sama at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung speaking with one another, yan po ay nag-i-imply ng fellowship. Sila ay nagsama-sama. Hindi sila nagkanya-kanya. Babahala ka na dyan. Hindi po ganun eh. Nagsama-sama sila, nagtipon-tipon sila, nag-fellowship sila. Nag-fellowship sila. Hindi nila pinabayaan ang kanilang kapwa, mga tapat na mananampalataya, na maiwanan o kaya naman ay walang ugnayan. Nagtipon-tipon sila po. No? Inaliw nila yung mga sarili nila, sinuportahan nila ang mga sarili nila, pinainit nila ang kanilang mga pananampalataya. Yan po ang ibig sabihin ng speaking with one another. Nagpatuloy sila sa fellowship. Kumbaga, humuhugot sila ng lakas doon sa mga kapatid nila, katulad nila ng mga faithful. No? Nag-alalayan sila, nagsuportahan sila, pinakinggan nila ang mga testimonya o yung mga karanasan ng bawat isa sa kanila.
pinagbulay-bulayan nila o pinag-usapan nila yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kumbaga, pinuno po nila ng encouragement, ng patotoo, yung kanila po fellowship. Nag-fellowship sila. Ganyan din po ang ginagawa ng ilang mga believers. Kung makikita natin noon, nung panahon po ng Panginoong Jesus during the church days, nung si Peter ay nakakulong, may kabigatan sila. Nasa upper room sila. They speak with one another. Nagka-fellowship po sila. Habang tinutugi sila, hinahanap sila, nagsama-sama sila. Hindi sila nag-iwanan. And they spoke words of encouragement with each other. Ganyan po yung ginawa ng mga kaibigan ni Job doon sa mga unang bahagi. Kung paano nila kinomfort si Job nung panahon na siya ay nahihirapan. Inupuan nila si Job. Magkamat hindi nagsasalita. Pero later on, iba yung naging takupo, no? Ang kanilang naging usapan. Pero itong mga faithful believers na ito, they spoke with one another. Yan yung madalas na ginagawa nila. Kung maaalala ninyo, after ng pagkakapako ng Panginoong Jesus at pagkakalibig niya, nung time na siya ay mamatay na sa krus, yung mga believers po noon, hindi naman sila nag-iwanan. Nagsama-sama sila. May mga pagkakataon pa nga na yung dalawang mananampalataya, naglalakad sila on the road to Emmaus, di ba? At ano ang ginagawa po nila doon? Sabi doon, nag-uusap sila. Pinag-uusapan nila yung balita doon sa Panginoon. Kung ano yung naririnig nilang mga pangyayari patungkol sa Panginoon. At alam niyo po, ang maganda dito, kapag ang mga tapat at mga sumusunod sa Panginoon ng mga mananampalataya, when faithful believers speak with one another, ano po ang nangyayari? Sabi doon, the Lord hears them. Kasama. Naririnig tayo ng Diyos. Naririnig ng Diyos kapag nag-uusap tayo. Nakukuha natin yung atensyon ng Diyos. Kung akala natin, tayo-tayo lang nag-uusap, tayo-tayo lang nagpapalakasan, tayo-tayo lang yung ibibigay ng mga magagaling ng salita, tayo lang nakakarinig, hindi po. Ang sabi, the Lord heard them. Narinig sila ng Diyos. At hindi lang narinig ng Diyos, sabi doon, the Lord paid attention. Kasama pala natin ng Diyos kapag tayo po ay nagsasama-sama at nag-uusap-usap tayo, nagpapalakasan tayo. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Katulad nung nangyari sa Emmaus, di po ba? Nagulat yung dalawang magkasama. Nag-uusap sila, pamaya-maya, may kasama na sila. Sino yung kasama nila ngayon? Ang Panginoon Jesus. So lalo lalakas ang kalooban mo, lalo ka magkakaroon ng encouragement when we learn na ikaw pala ay hindi nag-iisa. Nakasama mo pala yung dahilan kung bakit tayo ay nagsasama-sama. Kasama pala natin ang Panginoon. Yun po ang maganda doon. Kapag meron kang hinanaing, kapag meron kang kabigatan at sinasabi mo ito sa kapatid mo, pareho kayo na nagpapalakasan, sabi po doon, naririnig tayo ng Diyos. Naririnig tayo ng Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. At ang ibig sabihin lamang po nun, malapit ang Diyos sa atin. Sabi nga sa Psalm, the Lord is close to the broken-hearted. Malapit ang Diyos. Hindi po lumalayo ang Diyos. Kung may mga kaganapan man na hindi magaganda sa paligid natin at tayo nagsasama-sama, hindi malayo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Yun po ang maganda doon. Dahil pag ganyan, paano ka mag-discourage? Paano ka panghihinaan ng loob? Lalo kang lalakas ang loob kasi ang
kasama mo ang Diyos na. Hindi ka iniwan, hindi ka binaliwala ng Diyos. Hindi ka tulad ng iba na kapag dumaan na sa matinding problema o pagsubok, iwanan ka na. Ibibitray ka na. Pero, ang maganda po, kapag ang mga mananampalataya ay nagsasama-sama at nagpapalakasan sa isa't isa, sabi doon, the Lord paid attention and heard them. Napakaganda na katotohanan nito. Napakaganda ang encouragement nito. Kaya, huwag natin kalimutan, huwag natin kaligtaan, mga kapatid, yung pagsasama-sama. Huwag tayo ma-discourage, nahihila na lang tayo, hindi po. Higit sa lahat, kapag nagtitipon-tipon tayo, kapag nagsasalita, nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, kapag nananalangin tayo magkakasama, kapag tayo ay nagpapalakasan sa isa't isa, kasama natin yung Diyos. Kasama natin ang Diyos. At yung object ng ating pong worship, kapag malapit sa atin, malalamig ka pa ba? Hindi ka malalamig. Hindi ka malalamig. Kundi lalo ka pang mapapalapit sa Kanya. Mapapansin niyo po mga kapatid, yung mga malalapit sa Panginoon, mga panahon na siya ay nituturo. Sila yung matatatag. Sila yung mga hindi natitinan. Sila yung talagang makikita mong biglang lalupang naging matured, lalong nag-matured, lalong lumago sa pananampalataya. Nandiyan na si Maria, kapatid ng Mark. Yung si Maria na nagbuhos ng mamahaling pabango sa kanya. Yung mga nakikinig sa kanya. At dumating yung panahon na sila po ipupusin na. Hindi sila natigatin. Nagpatuloy sila sa Panginoon. Again, paano maiiwasan ng mga faithful believers ang mandamig sa Diyos? Una, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Fear of the Lord. Pangalawa, magsama-sama at mag-usap-usap ng mga bagay patungkol sa Diyos. Mag-fellowship. At yung muling bagay na ginawa ko nitong mga believers dito, o faithful believers dito, para palakasin nila, patatagin nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon ay they meditate on the Lord's name. Sabi doon, they esteem His name or honor His name. Pero ginamit ko dito yung word ng meditation. Because sa pag-aaral mo, sa patuloy ng pagsisiyasat mo sa salita ng Diyos, sa patuloy ng pagsisikap mo na kilalanin ng Diyos, ang ginagawa mo na nag-meditate ka. At ito po yung ginamit ng mga faithful believers dito upang palakasin ang kanilang pananampalataya. They meditated. Nagbulay-bulay sila kung paano nila mapaparangalan at paano nila maluluwalhati ang Diyos. By meditation, ibig sabihin lamang po nun, yung puso, yung isip, yung espiritu, pinupuno mo ng salita ng Diyos. Nagbababad ka sa salita ng Diyos. Gaya yung sinasabi nga po dun sa Psalm 1, verse 2, no? But his delight is in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. Ito rin yung bilin ng Panginoon kay Joshua. Nung siya po ay mag-take over na bilang leader ng Israel, at sila ay ready na to conquer the promised land. At sabi ng Panginoon sa kay Joshua sa Joshua 1:8 hanggang 9. Ang sabi niya, do not let this book of law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord our God will be with you wherever you go. Ibig sabihin po, itong mga natitira, itong minority
ng mga faithful believers ng panahon ni Malakay, hindi nila inisentagi, hindi nila in-ignore, hindi nila kinalimutan ang pag-meditate o ang pag-aaral ng salita ng Diyos o yung tinatawag na Bible study. Hindi sila nakalimot na mag-Bible study. Sila pinalakas nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pag-aaral ng salita ng Diyos. Itong mga faithful believers na ito, itong mga minorities na ito, hindi naman sila mga leaders. Pero sila yung nag-ingat, sila yung nagpahalaga sa banal na pangalan ng Diyos at sa kanyang salita. Ang ginawa nitong mga leaders, itong mga priest, yung panahon na yun na kung saan ay nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos, nilapastangan nila ang templo. They meditated sa ngalan ng Diyos. Mga kapatid, ano po yung nagiging epekto sa inyo kapag may-meditation tayo? Kapag nag-devotion tayo? Nanghihina ka pa ba? Wala akong nabalitaan na nag-meditate o nag-devotion na pagkatapos nung nahihinang-hina siya. Na pagkatapos nung ay takot na takot siya. Wala po. Normally, usually, ang nangyayari kapag nag-meditation ka, kapag nag-devotion ka, lumalakas ang espiritu mo, tumatatag ang pananampalataya, lumalago ang iyong pagkakilala sa Diyos. Tumatatag ka sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, yan po ang kailangan natin. Huwag tayong na-distract sa mga nangyayari sa paligid natin. Huwag tayong umayon doon sa ginagawa ng mundo. Huwag tayong umayon sa ino-offer ng mundo sa atin. Huwag tayong padalos-dalos. Kasi di ba, ganito hindi na nga sila nagtitipon-tipon ganito na lang. Sasama ka ba doon sa gano'n? Sa palagay mo ba, mapapamalan mo ang Diyos sa gano'n? Hindi po. Alis na ako sa church na yan kasi ganito. Ako nakikita pagbabago. Lagi na lang ito. Hindi nasusunod yung gusto ko. May gusto akong baguhin kaso hindi naman ano. Mga kapatid, iyon yung mga bagay na nagbibigay ng kabigatan sa church. Iyon yung mga bagay na nagbibigay ng kabigatan sa mga tapat na lumalakad sa salita ng Diyos. Ngunit, God provided us answers and solutions to fight and to avoid coldness. Na kailangan lang po natin magtiwala tayo sa Diyos. Kailangan lang na sa puso natin yung sinasabi ng Biblia. Kaya sa umagang ito, ang hamon sa ating mga kapatid, be encouraged by fearing the Lord, by speaking with one another, be encouraged by devotion or meditating on the Word of God. At natitiyak po, kung pare-pareho tayo, iisa tayo, nagkakaisa tayo sa bagay nito, hindi po ang church natin magkakaroon ng malaking kabigatan. Kung sama-sama tayo na gagawin ang ginawa ng mga faithful believers na ito, anumang mga dumarating sa ating kabigatan at suliranin ay mapagtatagumpayan ng ating malalakas. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa inyo sapagkat alam namin na kayo ay tapat, na kayo ay mabuti, at ano man ito, mga pinagdaraanan namin ngayon, whether ito man ay social, political, spiritual problem, Lord, alam namin na hindi nyo kami pababayaan. Alam namin, Panginoon, na naririnig nyo kami. Nakikinig kayo sa amin at ang puso ninyo ay malapit sa amin, Panginoon. Patuloy namin sa inyo hinihiling ang pag-iingat po ninyo, Panginoon, sa bawat anak ninyo, sa bawat
disciple ninyo, Panginoon, dito sa ABC. Patuloy namin itinataas ang bawat pamilya na ingatan ninyo at patuloy na palakasin sa inyo, Panginoon, pangalan. We would like to offer prayers, Panginoon, sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, maraan sa karamdaman, Panginoon, na nagbibigay po sa kanila ng stress o ng burden, Panginoon. We pray para sa kanila. Pagalingin niyo sila, Panginoon. May your gracious hand ay patuloy na pagalingin, Panginoon, sila at i-restore ang kanila po mga kalakasan. Salamat po, Panginoon, at minsan pa sa inyo po lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Panginoon natin.